Isang magandang hapon sa inyo, kapasta. Ako si Nikki ng Pasay City. 28 years old na ako sa ngayon. Karanasan ko ito noong 7 years old pa lang ako patungkol sa ate kong si Melissa. Kahit malaking agwat namin ng ate ko noon ay malapit kami sa isa't isa. Kilala ang ate ko sa lugar bilang beauty queen. Ang bansag nga sa kanya sa amin ay Miss Queen. Kasilaman siya ng mga local beauty pageant noon na madalas ay nauuwi niya ang corona. Kapag nananalo siya ay walang palya na pinapasalubungan niya ako ng donut. Kaya tuwang-tuwa ako noon. Proud na proud nga si mama sa kanya kasi pang Miss Universe daw ang ganda ni ate. Kaso sa hindi inaasahang pangyayari, maagang pumanaw ang ate ko. Nagka-kidney failure kasi si ate Melissa. Dumaan naman siya sa paggamutan ng ilang buwan din hanggang sa bumagsak na ang katawan niya. Inipon ni mama ang lahat ng makeup ni ate sa isang bag. Yung makeup ni ate na ginagamit niya tuwing lalaban siya sa mga beauty contest. Nagpasya si mama na isama sa hukay yung mga makeup ni ate kasi alam niya na mahalaga yon sa ate ko. Ang sabi pa nga sa akin ni mama, para daw kahit sa langit ay beauty queen pa rin si ate. Dahil kami namang magkakapatid, sama-sama kami sa isang kwarto kung saan doon din natutulog si ate Melissa. Kaya natakot kaming matulog doon at ilang araw din kaming natulog sa sala. Nung medyo nawawala na yung takot namin ay bumalik kami sa kwarto. Sabihin nyo man na bata pa ako nito, pero eto talaga ang hindi ko makakalimutan. Simula kasi nang pumanaw ang ate ko, nagigising ako ng madaling araw. Doon sa gilid ng kama namin ay may malaking salamin at saka drawer na nakakabit sa salamin. Nakikita ko ang ate Melissa ko, nakaharap sa salamin at naglalagay ng lipstick. Paulit-ulit ang paglagay ng lipstick na para bang hindi natatapos. Takot na takot ako noon at ginising ang mga kapatid ko. Nang magising naman sila ay nawala na si ate Melissa. Kinabukasan, nagising na naman ako sa kalagitnaan ng tulog ko. Nakabukas ng ilaw kaya kitang-kita ko sa harap na nandoon ulit ang ate Melissa ko at naglalagay ulit ng lipstick. Iyak ako ng iyak kaya nagising ang mga kapatid ko. 3 beses kong nakita si ate Melissa sa harap ng salamin bago ako nagkwento kay mama. Doon din namin nalaman na yung isang kapatid ko na mas bata sa akin ay nakita din pala si ate Melissa. Nagpasya si mama at sinabing iaalis na muna sa kwarto yung salamin. Noong tinitingnan na ni mama yung salamin, nakita niya sa isang drawer yung isang lipstick ni ate Melissa. Naiyak kaming lahat. Yun yung lipstick na niregalo ni mama kay ate na ang buong akala ni mama ay naisama niya yon sa burol. Nilagay ni mama yung salamin doon sa maliit na bakanting kwarto kung saan pag may bisita kami ay doon natutulog. Mga 9 years old na ako noon nang bumisita yung tita ko at doon pinatulog ni mama. Kinaumagahan, narinig namin ang magkapatid na nag-uusap, si tita at si mama. Nakita daw ni tita si ate Melissa. Nasa harap daw ng salamin at nagli-lipstick. Hi po Miss Narrator at magandang araw po sa lahat. Ako po si Fari ng Paranaque. Kumusta po kayo? Pwede po bang makapag-share ako ng own experience ko? Idudugtong ko na lang po dito. Kayo na pong bahala kung tatanggapin po ninyo. Salamat po ng marami. High school pa lang po ako ay sobrang kikay ko na. Pinag-iipunan ko talagang bumili ng mga clips, headband at makeups. Ilang beses na din akong napagalitan ng teacher ko kasi nakikita nga akong naka-lipstick kahit hindi naman allowed pa sa isang teacher namin noon ang mag-makeup. Pagkatapos, meron akong classmate na nagbibenta ng mga hair clips,
tsaka make-ups. May katalog pa nga siya na dala-dala at pinapapili kami. Ako yung isa sa palaging bumibili sa kanya. Isang araw, nag-recess kami noon. Nag-alok siya sa amin dahil may dala siyang mga produkto at inalok niya sa akin yung isang eyeshadow na isang beses pa lang daw na nagamit. Nagandahan ako sa makeup na yon kasi kompleto siya ng kulay tapos hugis bulaklak pa na kapag iniikot mo ay mayroong lalabas na iba pang eyeshadow sa ibaba. Ako naman, sobrang excited since mahilig nga ako sa ganon. Aware din ako noon na mahal yung ganong makeup. Tapos inalok niya sa akin na murang-mura. Parang 2 araw na baong ko lang yun. Siyempre, hindi na ako nagdalawang isip kasi may nagkaka-interest din sa iba ko pang mga classmates. Saka mukhang bago pa talaga siya. Ang sabi naman ng classmate ko ay 1 beses niya lang daw nagamit. Nang makauwi ako sa bahay ay super excited na sinubukan ko yung makeup na nabili ko. Gandang-ganda ako sa sarili ko noon sa tuwing ginagamit ko yun. Actually, kahit sa school ay ginagamit ko yun kahit yung isang teacher ay ayaw at pinagbabawalan ako. Sa ibang teacher naman kasi ay ayos lang sa kanila. Makalipas ang ilang linggo kong paggamit noon, like madalas akong nagpa-practice sa bahay ng makeup, hanggang sa napansin ko na parang may pagbabago sa mukha ko. Namaga yung eyelid ko at nagkaroon siya ng maliit na bukol. Kala ko ay kuliti lang, pero yung pisngi ko ay nagkaroon din ng bukol at uka-uka sa ibang parte ng mukha ko. Mahapdi siya kapag hinahawakan. Tapos ramdam ko na sobrang init, parang napapaso yung balat ko sa mukha. Tinanong ko yung classmate ko kung nagka-epekto din ba sa kanya nung ginamit niya yung makeup na yon. Ang sabi niya lang, baka allergy lang daw kasi ayos lang naman daw sa kanya. Hanggang sa si mama na mismo ang sumugod sa school namin para kumprontahin yung classmates ko tungkol doon sa binenta niya sa akin. Until nalaman naming lahat na hindi pala sa classmate ko yung makeup na yon, kundi sa yumao niyang tita. After kong malaman, nandiri ako at the same time ay kinilabutan. Sabi ni mama sa akin ay wag daw akong basta-basta bumibili kung kani-kanino. Magpabili na lang daw ako sa kanya kung gusto ko. Kasi hindi daw talaga dapat ginagamit ang gamit na nampatay. Lalo na yung direktang ginagamit sa katawan. Kasi iba daw talaga ang epekto. Lalo pang lumala yung kondisyon ko. Parang nagmanas yung mukha ko. Pero nang isinauli ko na sa classmates ko yung makeup, ay unti-unti nang bumalik sa dati yung mukha ko. Kahit wala namang kaming ginagawa para gamutin yun. Hello madlang kapasta. Ako po si Joy ng Batangas City. May matalik akong kaibigan na Becky. Tawagin natin po siya sa alias bilang MJ. Matagal niya nang naikwento sa akin to. Nang matagpuan ko ang channel nyo ay nagpasya kaming subukan na magbahagi dito. Si MJ, 7 years na po kami magkaibigan. Magkasama kaming 2 sa bawat racket. Kasi itong kaibigan ko, mahusay po sa pagme-makeup. Kaya nakilala na din po siya sa amin. Kapag may mga pageant, debut o kaya mga event ay madalas nakuhanin na makeup artist at syempre ako naman ang assistant niya. Unti-unti na rin po akong natutong mag-makeup dahil po sa kanya. Pag maraming client ay tumutulong na din po ako. Agad niyang naikwento sa akin na may mayaman siyang client na nakaschedule sa amin. Home service daw. Ang kaso, hindi daw pwede na may kasama. Kaya siya na lang daw muna yung pupunta. Mayaman daw talaga yung ginang. Kasi malamansyon daw yung bahay. Tapos sa loob ay may 3 kotse na nakaparada. Ang laki daw ng offer sa kanya. Ahatian niya na lang daw ako sa parte ko.
Ang sabi lang ng ginang ay anak nito ang aayusan niya. Akala naman ni MJ ay pang big event ang dadaluhan ng anak. Pero pagpunta doon ni MJ ay nagulat siya nang makitang nakahiga sa kama yung anak na tila ba mahimbing na natutulog. Tinanong ni MJ si Madam kung may make-upan daw ba yung anak habang tulog. Tumango naman daw si Madam at saka ipinaliwanag kung anong style ng makeup ang gusto. Namutla si MJ nang lumapit siya sa babaeng anak kasi tila wala na daw buhay ang katawan. Puting-puti na daw yung balat tapos ubi na daw yung labi at saka kuko. Sinimula na daw ni MJ na mag-makeup habang nanunood sa likod yung Madam. Doon niya daw napansin na parang hindi na humihinga yung babae. Nang mapagtanto yun ng kaibigan ko ay nanginig na raw yung kamay niya habang inaayusan yung babae. Sinigurado pa niya ito at pasimpleng inilagay ang daliri sa ilong ng babae at hindi na nga raw ito humihinga. Nangatog na ang mga binti ng kaibigan ko. Mabuti na lang daw at natapos pa yon ng maayos. Natuwa naman daw din si Madam sa naging resulta. Doon na nagpaliwanag ang ginang na wala na ngang buhay ang anak at gusto lang daw nito na maging maganda ang kanyang anak sa huling hantungan. Naintindihan naman ni MJ. Ang kaso lang, lubos lang siyang nagulat kasi wala man lang daw pasabi na patay pala yung aayusan. Isa pa ay hindi pa po nakapag-makeup ang kaibigan ko sa patay. Yun ang unang beses. Kaya takot na takot siya. Pero nabawi naman daw ang takot niya kasi malaki talaga ang ibinayad ni Madam. Pero bago siya makalabas ng gate ay muli daw niyang nilingon yung malaking bahay ng ginang. Sa kanya napansin na may babaeng nakatayo dun sa bintana. At yun mismo yung bintana ng silid kung saan nag-makeup ng patay. Tiningnan niya pang mabuti ang babae at napagtanto niya na yun yung babae na anak ni Madam. Sa labis na pagkatakot ay agad na sumibat ang kaibigan ko hanggang sa daan nanginginig pa rin daw ang kamay niya. Magandang araw po. Konting impormasyon lang po ito sa pamilya ko. May funeral service business kami. Namana ko po sa tatay ko. Yung type ng bahay namin ay nasa first floor yung funeral service. At sa second floor, yun po talaga yung bahay namin kung saan kami natutulog. Marami po yung nagtatanong sa mga kakilala namin kung hindi ba kami natatakot. Kasi connected nga yung bahay namin doon mismo sa business namin. Ang palagi ko pong sagot ay syempre hindi. Simula bata ako, ayun na po ang kinalakihan ko. Kaya kalaunan ay hindi na rin po ako natatakot. Although may mga instances na nakakarinig kami ng kalabugan sa first floor. Hindi naman din ako personal na nakakakita ng multo sa bahay namin. Kaya panatag talaga ang loob ko. Ipinagpatuloy ko ang negosyong sinimula ng mga magulang ko. Sabi ko nga, sanay na ako at wala akong takot. Pero noong anak ko na yung na-involve sa nangyari, ay doon na ako natakot. Abala ko noon sa pakikipag-usap sa customer namin. May bagong patay na idinala sa amin. Naiwan naman yung anak ko sa second floor. 5 years old pa lang noon ang anak ko at iniwan ko siyang nagko-color sa coloring book niya. Inahanap ko yung makeup sa bag kung saan doon nakalagay yung mga pang-makeup sa patay. Napagalitan ko pa yung makeup artist namin kasi hindi niya maalala kung saan niya yun inilagay. Nung time na yun, may 3 patay na may make-upan kaya stress na stress talaga kami. Umakyat ako sa second floor para i-check sana yung anak ko kung ano ang ginagawa niya. Tapos nakita ko siya, hindi na siya nagko-color. Nakaharap na siya sa salamin tapos panay ang posing niya. Nalabis kong ikinagulat. May make-up sa mukha ang anak ko.
Tiningnan ko agad yung makeup bag ko sa kwarto kung pinaglaruan ng anak ko. Pero pagtingin ko sa sahig, nandoon yung nawawalang makeup na pangpatay na ginagamit namin. Namutla ang mukha ko. Tumingin ulit ako sa mukha ng anak ko. Saka ko napagtanto na imposibleng yung anak kong nag-makeup sa sarili niya. Maayos ang pagkakalagay sa mukha. Ang isyo ko ay kung bakit sa mukha ng anak ko inilagay ay pangpatay lang yun. Uminit ang ulo ko at pinatawag ko yung makeup artist namin kasi siya lang naman ang nagme-makeup ng patay. So nung unang hinala ko, pinagtripan niya yung anak ko. Pero iginiit niya na hindi raw siya at hindi niya raw alam kung bakit napunta yung makeup doon sa second floor at kung sino daw yung non-trip sa anak ko. Di tinanong ko yung anak ko kung yung makeup artist ba namin, pero umiling siya. Tapos biglang nagsalita ang anak ko. Sabi, may babae raw na umakyat tapos minake-upan siya. Tinuro niya yung hagdan papunta sa first floor. Hindi pa rin ako kumbinsido kung ano yung sinasabi ng anak ko kasi baka ako naturuan ng makeup artist namin. Pero nung araw na din na yun, bumaba yung anak ko habang abala kami sa first floor. Pinabalik ko pa nga siya kasi hindi naman talaga namin siya pinapapunta kapag ganon. Amoy formalin kasi. Saka ang paliwanag namin sa kanya ay natutulog lang yung mga nakahigang patay. Pero napansin ko na may itinuturo siya. Itinuro niya yung isang bangkay ng babae. Saka sinabi na ayun daw. Ayun daw yung nag-makeup sa kanya. Agad kong dinala sa taas yung anak ko. Nag-iyakan kami doon. Pati yung makeup artist namin ay naiyak na rin sa takot. Sa ngayon po, inihiwalay na po namin yung funeral home doon sa bahay namin para na din po safe ang mga anak namin at maiwasan na ulit ang ganong karanasan. Hello po, ako si Haya ng Bulacan. May ikukwento lang ako. Ito po yung kwento na sobrang natatandaan ko noong high school pa. Meron kaming classmate noon sa first year high school. Rich kid siya. Pero sa klase namin, siya yung pinagdidiskitahan. Kasi siya yung tipong tahimik lang tapos madalas din tuksohin kasi palaging nakasuot ng hearing aid. Kung kausapin ng mga classmate namin ay pasigaw talaga. Tapos bumubulong sa harap niya. Ika ng mga classmate ko, bingi naman daw kasi si Jackie. Si Jackie po, siya po yung classmate nga namin na wala masyadong kaklose sa amin. Minsan ko lang ding nakakausap si Jackie. Yung time na naubusan ng tinta yung ballpen ko. Pinahiram niya ako at hindi ko na naisauli kasi sa akin na lang daw yun. Para sa akin, mabait din naman si Jackie. Sa klase namin ay may grupo talaga ng mga babae na sobrang mga bully. Aawayin talaga nila yung mga taong kinai-insecurean nila. Ang chismis pa po sa school ay yung boyfriend daw ng mataray kong classmate may crush kay Jackie. Kaya lalo siyang pinag-initan. Ito ang hindi ko makakalimutan. Binuksan nila yung bag ni Jackie tapos nilagyan ng malaking bato. Inalis yung laman pati yung mga notebook at inilagay yon sa trash can. May nakita silang lipstick sa bag tapos nagtawanan kasi nagli-lipstick daw pala ang bingi. Nung nakita nila na branded yung lipstick, pinagpasapasahan ng 4 na babae at inilagay sa labi nila. Noong si Wendy na yung gumamit, yung mataray na classmate namin, bigla siyang tumili na tila ba abot hanggang kabilang classroom. Nakita niya raw kasi na may maliit na uod doon sa lipstick. Naitapon niya pa yung lipstick sa gawi ko. Pinulot ko yung lipstick pero wala naman akong nakitang may uod doon. Inisip ko na baka nag-iinarte lang itong si Wendy para mas pagdiskitahan si Jackie. Lalo na at mas sumama ang tingin ng iba kong classmate kay Jackie.
Pagbalik ni Jackie sa upuan niya ay doon na siya umiyak kasi nakita niya rin na nasa trash can yung mga gamit niya. Tapos may malaking bato pa sa bag niya. Ako nang nag-abot ng lipstick niya habang umiiyak pa rin siya. Awang-awa ako pero wala din naman akong magawa kasi loner din ako ng mga panahon na yon at may pagkakataon na ako naman yung binubuli nila. Pero parang totoo naman din kasi yung reaksyon ni Wendy kasi tumakbo talaga siya sa CR habang tumitili at sinusubukang alisin yung lipstick sa labi niya. Umiiyak na din siya dahil nararamdaman niya raw na parang may gumagapang na mga uod sa labi niya. Hindi lang yon, ng mga sumunod na araw ay hindi nakapasok si Wendy at saka yung mga kaibigan niya. Ang narinig namin, may sakit daw sabi ng boyfriend. Nagkanda sugat-sugat daw yung labi. Silang apat na sumubok ng lipstick ni Jackie. Ganun po yung nangyari. Ang nakapagtataka ay biglang nag-transfer si Jackie sa private school. Kaya pagbalik ng school ni Wendy, inis na inis ang mga ito. Kasi hindi man lang daw sila nakaganti. Parang kinulam daw silang apat. Kasi ang labi nila ay may lumalabas daw na maliliit na uod. Sa totoo lang po mga kapasta, hindi ko alam kung nagsasabi ba ng totoo si Wendy. Sa mga kwento at galaw niya ay parang totoo talaga. Lalo na yung mga magulang niya na sumugod pa sa school dahil doon. Pero higit sa lahat, hindi na rin naman tama ang ginawa nila kay Jackie. Iniisip ko nga noon na sana nga'y totoong karanasan niyang yun para kahit man lang doon, makatikim siya ng karma.